Minsan, may mga sandaling may ipinaparamdam sa iyo ang buhay na hindi kayang ipaliwanag ng isip mo. Wala kang ebidensya, wala kang kasiguraduhan, pero may kung anong bumubulong sa loob mo. May isang taong bigla na lang pumapasok sa isip mo, hindi dahil hinahanap mo sila, kundi dahil kusa silang dumarating. Sa katahimikan, sa mga sandaling mag-isa ka, sa gitna ng araw na akala mo ay ordinaryo lang. Hindi mo alam kung bakit, pero kahit anong gawin mo, hindi mo sila maitulak palayo. At doon pumapasok ang tanong na pilit mong iniiwasan. Iniisip ko lang ba ito? O may nararamdaman din siya para sa akin? Minsan dalawang kaluluwa ang nagkakakilala bago pa man magsalita ang mga labi. Bago pa man umamin ang kahit sino. At kung habang pinapakinggan mo ito, ay may isang taong malinaw na pumasok sa isip mo, hindi iyon nagkataon lang. Kung nararamdaman mo ito, makinig kang mabuti. Dahil maaring mas totoo ang nararamdaman mo kaysa sa iniisip mo. May mga koneksyong dumarating sa buhay mo na hindi humihingi ng paliwanag. Hindi sila maingay, hindi sila humihingi ng pansin, pero ramdam mo sila sa pinakatahimik mong sandali. Hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang ipagsigawan. May mga damdaming hindi kailangang ipagtanggol dahil alam mo sa loob mo na totoo sila. Ang puso ang unang nagsasalita bago pa man magtanong ang isip. Bago pa man pumasok ang takot, duda at mga paano kung. Kahit hindi ito napapansin ng mundo, kahit walang nakakakita, alam ito ng dalawang puso. Tahimik silang nagkakaintindihan sa mga tingin, sa katahimikan, sa mga sandaling parang may kulang kapag hindi kayo magkalapit. Ang mensaheng ito ay para sa iyo na patuloy na nagtatanong sa sarili mo. Guni-guni ko lang ba ito? O may mas malalim na koneksyon talaga? Kung nandito ka pa rin at nakikinig, hindi ka nag-iisa sa nararamdaman mo. Lumalim tayo. Narito ang 3 senyales na mas malinaw pa sa kahit anong salita. Unang senyales, nararamdaman mo sila kahit wala sila sa tabi mo. Hindi kailangan ng tawag, hindi kailangan ng mensahe. Minsan, bigla na lang silang pumapasok sa isip mo kahit wala kang dahilan para isipin sila. Gumigising ka sa umaga at bago ka pa man bumangon, sila na agad ang nasa isip mo. May mga araw na mabigat ang pakiramdam mo kahit wala namang malinaw na dahilan. At maya-maya mo lang marirealize parang may pinagdadaanan sila. At kapag iniisip ka nila, may mararamdaman kang kakaiba. Isang banayad na init sa dibdib, minsan isang kirot, minsan isang pakiramdam ng kapayapaan na hindi mo maipaliwanag. Paulit-ulit silang lumilitaw sa buhay mo sa mga kantang bigla mong naririnig, sa mga random na sandali, sa mga pagkakataong alam mong hindi na basta nagkataon lang. At mahalagang linawin ito, hindi ito obsession, hindi ito ilusyon, ito ay koneksyon. Isang tahimik na ugnayan ng dalawang pusong patuloy na tumutugon kahit walang sinasabi. Pero tandaan mo, hindi lang enerhiya ang nagsasabi. Ikalawang senyales, pareho ninyong itinatago ang nararamdaman ninyo, pero pareho rin kayong nabibigo. Hindi dahil wala kayong nararamdaman, kundi dahil sobra-sobra ito. Hindi kailangang magsalita ng kahit ano dahil binubunyag kayo ng inyong mga mata. Nahuhuli mo silang nakatitig at bigla silang iiwas, parang may nagawa silang bawal. At ganoon ka rin, nag-iiba ang boses nila kapag ikaw ang kausap. Minsan mas malumanay, minsan kinakabahan, minsan masyadong mabilis magsalita o biglang tumatahimik. Inaayos nila ang buhok nila, ina-adjust ang damit at nagbabago ang paghinga kapag malapit ka. Tahimik kayo pero ramdam na ramdam ang lahat. Sinusubukan ninyong lumayo para protektahan ang sarili ninyo. Pero kahit anong gawin, may kung anong humihila pabalik. Isang alaala, isang kanta, isang pangalan. Takot kayong mawalan, kaya pinipili ninyong manahimik. Pero sa loob-loob ninyo, may tahimik na pagnanais na muling mapalapit. Ito ay nakatagong pagmamahal na ayaw manatiling nakatago. At may mas malalim pa rito. Ikatlong senyales, may malalim kang pakiramdam na ang koneksyong ito ay hindi basta dumarating sa buhay mo. Hindi lang ito simpleng attraction, hindi lang kilig, hindi lang chemistry na madaling mawala. May kakaibang pakiramdam na may pwesto ang taong ito sa buhay mo, isang pwesto na hindi kayang palitan ng kahit sino. Kapag magkausap kayo, parang nawawala ang oras. 5 minuto ay nagiging 5 segundo. Hindi mo namamalayan ang paligid dahil ang mundo mo ay parang lumiit hanggang sa 2 na lang kayo.
Kapag kasama mo sila, hindi mo kailangang magpanggap. Hindi mo kailangang mag-ingat sa bawat salita. Totoo ka, bukas ka, at higit sa lahat, ligtas ang pakiramdam mo. Pakiramdam mo ay nakikita ka nila, hindi lang sa kung sino ka sa labas, kundi sa kung sino ka sa loob. Nauunawaan ka nila kahit hindi mo ipaliwanag. At ikaw rin, ramdam mo ang bawat katahimikan nila. May mga sandaling hindi kayo nagsasalita, pero parang may nangyayaring usapan. Hindi gumagalaw ang mga labi, pero nag-uusap ang mga kaluluwa. At minsan bigla mo na lang naiisip ang hinaharap kasama sila. Hindi mo ito pinipilit, hindi mo ito pinaplano. Kusa itong lumilitaw sa isip mo kapag iniisip mo ang kapayapaan, ang tahanan, ang totoong kaligayahan. Kahit malayo kayo ngayon, kahit bihira ang komunikasyon, kahit komplikado ang sitwasyon, may isang pakiramdam sa loob mo na ayaw kang iwan. Isang pakiramdam na nagsasabing hindi pa tapos ang kwento ninyo. May hinihintay, may tamang oras, may takdang sandali. Ito ang uri ng koneksyong kinikilala ng puso bago pa man ng isipan. At kapag dumating ito sa buhay mo, kahit subukan mong baliwalain, alam mo sa sarili mo. May dahilan kung bakit hindi ka nito binibitawan. Kung pamilyar sa iyo ang mga senyales na ito, kung habang nakikinig ka ay may isang taong patuloy na bumabalik sa isip mo, pakinggan mo ito ng mabuti. Kung tumitibok ang puso mo tuwing naririnig mo ang pangalan nila, kung may kakaibang kirot or init, kapag naiisip mo sila, hindi mo ito iniisip lang. Hindi ka nag-iisa sa nararamdaman mo. May mga damdaming sabay na nararamdaman kahit hindi pinag-uusapan. May mga taong iniisip ka rin sa kanilang katahimikan. Sa mga gabing tahimik ang mundo pero maingay ang isip. Gusto ka rin nila kahit hindi nila sinasabi, kahit pilit nilang itinatago. Iniisip ka rin nila kapag sila ay pagod, kapag sila ay natatakot, kapag may kulang sa araw nila na hindi nila maipaliwanag. May mga pag-ibig na hindi nagsisimula sa mga matatamis na salita o malalakas na pangako. May mga kwento ng pag-ibig na nagsisimula sa damdaming pareho kayong natatakot banggitin. Tahimik, mabagal, pero totoo. At kung may bahagi sa iyo na patuloy na umaasa kahit wala kang kasiguraduhan, hindi iyong kahinaan. Iyon ay tugon ng puso mo sa isang bagay na totoo, isang koneksyong bihira, isang damdaming hindi basta-basta dumadaan. Makinig kang mabuti dahil may mga mensaheng ang puso lang ang kayang makarinig. Bago ka umalis sa video na ito, huminto ka muna sandali. Pakinggan mo ang puso mo, huwag ang isip. Huwag ang takot, huwag ang mga dahilan. Kung sa sandaling ito may isang taong malinaw na pumasok sa isip mo, hindi iyon nagkataon lang, hindi aksidente, hindi imahinasyon. Maaaring pareho kayong naghihintay. Pareho kayong umaasang may maunang magsalita. Pareho kayong natatakot hindi dahil mahina kayo, kundi dahil mahalaga. Minsan dalawang puso ang sabay na tumitibok sa parehong tanong, paano kung mawala? At minsan, isang maliit na tapang lang ang kulang para magsimulang gumalaw ang kwento. Hindi mo kailangang gumawa ng malaki agad, hindi mo kailangang pilitin ang lahat, pero baka oras na para may isa sa inyo ang maging matapang. At kung sino man ang pumasok sa isip mo ngayon, tandaan mo hindi lahat ng pagkakataon ay kumakatok ng 2 beses. Bago tuluyang matapos ang video na ito, may gusto akong itanong sa iyo. Sino ang pumasok sa isip mo ngayon habang nakikinig ka? Anong letra ng pangalan nila ang unang tumapik sa puso mo? I-type mo sa comments. Kahit isang letra lang, kahit emoji, o kahit simpleng oo. Binabasa ko ang bawat komento at minsan doon nagsisimula ang mga kwentong hindi inaasahan. Kung may bahagi ng video na tumama sa iyo, paki-like ito bilang suporta. At kung sa tingin mo ay may kakilala kang kailangang makarinig ng mensaheng ito, i-share mo sa kanila. Baka ito na ang eksaktong mensaheng hinihintay nila. At kung gusto mo pa ng mga content na tumatalakay sa damdamin, pag-unawa sa sarili, at mga aral na nagpapalakas ng isip at puso, mag-subscribe ka na sa Aral Mula sa Stoicism. Lumalago ang channel na ito dahil sa tiwala, oras at suporta ninyo. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo. Hanggang sa susunod na video at huwag mong kalimutang pakinggan ang puso mo.